Pumabor ngayon si Pope Benedict XVI sa paggamit ng kondom. This is serendipity in the sense that what the Pope pronounced to take care of health of people sits perfectly with the RH bill. You can never soften on a moral issue. So condom as a contraceptive will remain forbidden and condemned by the Church. Sinabi lang naman ng Santo Papa na isang step towards morality yung paggamit ng condom. Nagulat at mainit na pinagtatalunan hanggang ngayon ang sinabi ng Santo Papa sa isang interview ng Journong Aleman. May mga sitwasyon na pwedeng gamitin ang kondom. Evil kung tawagin ng simbahang Katolika ang plastic na lobong ginagamit ng mga lalaki sa kanilang pakikipagtalik. Ayon na rin kay Pope Benedict XVI, maaaring gumamit ng kondom para pigilan ang pagkalat ng sakit tulad ng HIV/AIDS. Sa dyaryo ng Vatican lumabas ang ilang bahagi ng interview ng Santo Papa para sa librong Light of the World, The Pope, the Church, and the Signs of the Times. Karamihan sa mga nagsulat ng istorya at nagkomento tungkol sa pahayag ni Pope Benedict XVI ay hindi pa nababasa ang kabuuan ng libro. Ang kanilang alam lang ay ang sagot ng Papa sa tanong na, laban ba ang Vatican sa paggamit ng kondom? At ang sagot, it of course does not see it as a real and moral solution. In certain cases where the intention is to reduce the risk of infection, it can nevertheless be a first step on the way to another, more humane sexuality. Sapat na ang mga salitang ito para panggalingan ng walang katapusang diskusyon at panganganak ng issue tungkol sa kondom at iba pang artificial contraceptives. Desidido ang liderato ng Kamara na isulong ang pagsasabatas ng Reproductive Health Bill sa 15th Congress. Sa sinabi ng Santo Papa, nabuhayan ng loob ang mga nakikipaglaban sa Kongreso para sa Reproductive Health o RH Bill na hinaharang ng simbahang Katolika pero sinasang-ayunan naman ng 69% ng mga Pinoy ayon sa survey ng SWS. Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Nabuwisit ang Catholic Bishops Conference of the Philippines at tinawag na oportunista ang mga nagsasabing nabuksan na ang mata ng Vatican sa paggamit ng kondom. Sa mga Katoliko, kasama na ang karamihan ng mga Pilipino, ang salita ng Santo Papa ay para na ring salita ng Diyos. Hindi maaaring magkamali, kailangan sundin. Pero maliwanag ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng Santo Papa? Okay, tama yun, punto yun. Pero ikaw ba nabasa mo? Ngayong gabi, sasabak ang Giorno sa usapang kondom. Babalikan ng dalawang komentarista ang kontrobersyal na pahayag ni Pope Benedict XVI at sasama sa balitaktakan ang dalawa pang personalidad na nagbabakbakan sa issue ng RH Bill. Lumambot na nga ba ang posisyon ng Vatican sa paggamit ng kondom o nagmarunong lang ang ibang miyembro ng media at pinangunahan ang salita ng Santo Papa? Ano ang implikasyon nito sa matagal nang pinagtatalunang RH Bill? Parehong Katoliko ang mga veteranong Giorno na sina Jake Macasaet at Joe Torres. Pero magkaiba ang pagbasa nila ng mensahe ni Pope Benedict XVI tungkol sa paggamit ng kondom. Yung pronouncement o pahayag ng Papa, ang tangka niya ay pag-ingatan ang kalusugan ng mga tao sa mundo para makaiwas sa HIV. Nagkataon na
Ang pag-iwas na yan, ang paraan ay gumamit ng kondom. Alam mo naman yung tinatawag na serendipity. Yung mga naghahanap ka ng isang gamot, pero nakadiscover ka ng iba. Crisis and controversy. Nagkataon din daw na swak ang sinabi ni Pope Benedict XVI sa layunin ng RH Bill na kinakalaban ng simbahan. Bawal daw yung kondom. Sabi ng Papa, hindi eh. Hindi na bawal. Yung pagbabawal niya sa condom ay tuloy pa rin kung sa usapin ng family planning. Pero hindi ito pinagbabawal na sa usapin ng HIV. Di ba yun ang pronouncement? Oo nga. Paano mo ngayon madidistinguish na yung lalaki gagamit ng condom to avoid HIV or gagamit ng condom to prevent pregnancy? There is no way. Walang paraan. Meron ba? Sa paniwala ni Joe Torres, isang dating seminarista, hindi raw lumambot ang paninindigan ng simbahang Katolika sa issue ng condom at contraceptives dahil sa kontrobersyal na linya ni Pope Benedict XVI. From the very start, ganyan lang talaga ang simbahan. Minsan iba yung sinasabi, minsan iba naman yung ginagawa. Ipinaalala nga ni Torres na higit isang linggo lang ang nakaraan, pinuri ng Papa ang halos 100 obispo na patuloy na lumalaban sa mga panukalang sinasabi nilang anti-life tulad ng nakabinbing Reproductive Health Bill. Wala raw binanggit ang Pope tungkol sa kondom at tila wala rin namang naglakas loob na magtanong para maliwanagan. Ang nakakaligtaan daw ng marami ay hindi naman opisyal na teaching ng simbahan ang sinabi ng Santo Papa na pwedeng gumamit ng kondom ang mga lalaking prostitute para huwag kumalat ang HIV infection. Dapat ang paniwalaan ninyo, hindi lang sa interview niya ginawa yon. Dapat nag-issue ang Santo Papa o ang Vatican ng encyclical. Yung parang kautusan ito na ito yung dapat sundin ninyo. Pero di ba ang pananaw nga kasi ng mga Katoliko sa Papa ay infallible siya? Infallible lang yung Pope, pag official, yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng encyclicals. Pero kung halimbawa, sabi niya, Opinion lang niya. tao din lang naman siya, nagkakamali. Ang official statement sa Santo Papa ay dumadaan sa maraming consultations, theologians, at hindi lang talaga sarili niya na opinion yan. Hindi naman nagugulat si Makasait na palaban pa rin ang simbahang Katolika kahit nabulabog ng husto sa sinabi ng Santo Papa. Hindi susuko ang simbahang Katoliko, kaya lang matatalo sila. 69% na nga eh. Kita mo naman ang paghihirap eh. Sa tingin niyo ba breakthrough ito? In the eyes of the Holy See, it can be a breakthrough, especially among Catholic countries, in preventing the spread of HIV. In the Philippines, it has two purposes. Ano yon? It prevents the spread of HIV and prevents the expansion of population. You have the best of both worlds. Ano pang gusto mo? Di ba? Paano dapat salubungin ng isang Katoliko itong pananaw ni Pope Benedict? Dapat i-welcome natin yung mga ganang opinion ng Santo Papa. At saka para sa isang Katoliko ay dapat nga ma-encourage kayo. Sa panahon na parang naging obsolete, parang wala nang relevance yung simbahan sa isang modern society. Ngayon makikita natin na pinag-uusapan at nagmamatter yung simbahan. Sinakyan ng mga pro-RH bill ang sinabi ng Pope kahit tila may pagkakaiba ang konteksto ng kanilang paggamit ng kondom. Sa totoo lang, malayo pa raw ito sa gusto nilang marinig mula sa Vatican, sabi ni Doktora Sylvia Claudio. Parang hindi siya ganun ka-big deal. Malayo pa siya dun sa dapat gawin ng simbahan. Big deal lang siya sa amin kasi parang sana ito naman yung simula ng pagtanggap ng simbahan na medyo malayo na sa realidad yung kanilang konsepto ng sexualidad at kung ano yan at ano ang dapat mga pamantayan o moral guidelines tungkol dyan. No? In a surprising and fascinating Binabantayan daw ng mga pro-RH bill ang lalabas na libro ng Santo Papa dahil kung ano-ano na ang mga naririnig nilang pinagsasabi ng mga tao.
Sa hirap na pinagdadaanan daw ng mga kababaihan, pati na ng buong bansa na di makaagapay sa laki ng populasyon, malaki ang pagkukulang ng simbahan. The view of the church on sexuality is so out of touch with realities that some of us think that it's already cruel. It's forcing them into moral problems that the church should not have. It forces them to lie about the scientific facts around the condom. In that sense, to me, that's why it's important, because the Pope seems to be able to think now that the church has to take cognizance of very real problems of sexuality in the world. Ang basa ng mga pro-RH bill, kung seryoso ang Santo Papa na pwede sa male prostitutes ang condom, maaaring okay na rin ito sa mga babae, kahit sa mga transsexual. Under which abortion is a crime. Pero masyado raw maraming binabasa ang maka-RH bill sa simple at maliwanag na pahayag ng Santo Papa. The Pope says that the condoms are going to be used as a first step of moralization of a man who has an HIV/AIDS. Ginamit niya yung condom na yun para hindi makahawa. In-example niya lang po yan. Bago ako magsimula, Kontra RH bill si Bacolod Congressman Anthony Goles, isang doktor, dating Health Undersecretary at naging Deputy Presidential Spokesperson ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Binalaan ni Goles kamakailan si Pangulong Noynoy Aquino na magsasampa siya ng impeachment complaint oras na aprubahan nitong batas ang RH bill. Unconstitutional daw ang panukalang batas dahil pinapayagan nito ang paggamit ng abortifacients. ng pills, mag-ovulate ka pa rin. Natatawa lang si Makasait sa threat ni Congressman Goles. He'll never get the numbers. Sinong may karapatan sa mundo na mag-define na pag yung ovum mo at yung semen ko ay nagtagpo, ay may kaluluwa na yun? Sino? Ha? Very important, abortion is legal in Rome. How come the Holy See was never able to stop it? Payo ni Makasait sa simbahan at anti-RH bill na politiko, huwag paghaluin ang isyu ng moralidad at economics dahil hindi raw talaga ito magtutugma. Ang pagsusuporta sa RH bill is to reduce poverty. Ano bang gusto ng simbahan?